Ayan, attorney, ating pag-usapan itong tungkol sa politika, lalong-lalo na dito sa ating bise. Dahil ngayong araw ay sasagawa itong impeachment hearings sa House Committee on Justice. So ano po yung nakikita natin bilang political analyst? Bakit hindi dadalo ang ating Vice Presidente at anong mga provision or anong maaaring maipataw sa kanya ng House Committee on Justice if ever na talagang hindi siya pupunta or mandatory ba talaga ang pagdalo niya dito sa nasabing impeachment hearings, attorney? Alam mo, ang ganda ng tanong mo, Oliver, no? So, unang-una, hindi, sa palagay ko, hindi mandatory yung attendance niya, no? Kasi nabigyan na siya ng pagkakataon na mag-submit ng kanyang answer at nagawa na niya yon, no? So, yung attendance niya ay hindi na necessary, no? Kasi tandaan natin, ito yung ikalawang punto, yung Committee on Justice, hindi naman siya judicial, hindi siya korte, no? Kasi ang korte, pwede niyang i-compel yung attendance ng isang akusado kung kakailanganin. Pero itong Committee on Justice, hindi naman ito korte. So, sabi nga ng chairman, ano, they are more like prosecutors, no? Yung preliminary investigation. So, yung attendance ng isang akusado ay hindi mandatory. Basta nakasagot na siya, sapat na yon. So sa palagay ko, yun ang nasa isip ni Vice President Duterte. Iniisip niya na hindi naman siya kailangang mag-attend sapagkat yung Committee on Justice ay, kumbaga, pwede natin sabihin enemy territory, no? Kasi alam naman natin, may ilan na rin dun sa mga committee members ang nagpahiwatig ng kanilang opposition sa kanya, no? Or yung hindi pagkagusto sa kanya. So, I think yung mga dahilan na yun ang namamayagpag sa kanilang isip, no? And I'm referring to the Vice President and her team na hindi na siguro appropriate for them to attend, no? Anyway, magkakaroon din naman ng determination with or without their attendance. Alam mo, batay sa mga narinig na natin, ano, mula sa Committee on Justice, sa members, doon sa pagdinig kung sufficient in form or substance yung complaints, and also yung mga komentaryo nila regarding her answer, no? So sa palagay ko, hindi na magiging ganong kalaki ang epekto ng absence ni Vice President Duterte. Kasi kung ako tatanungin mo, sa palagay ko, meron na silang desisyon sa isip nila, no? Batay doon sa mga naririnig natin from the members themselves and from their commentaries doon sa answer. I think it's logical and reasonable to think na meron na silang determination at dumadaan na lang sila doon sa proseso para masabi naman na sinunod nila yung rules nila. Hindi natin pwedeng masabing mahaba-haba pa yung proseso kasi meron silang deadline, ano? Meron silang 60 session days to make a decision, yung Committee on Justice, no? So hindi pwedeng matagalan to kasi meron silang schedule na sinusunod. Now, as to your first question, kung ano ang chances na ma-impeach si Vice President Duterte, again, kung pagbabatayan natin yung pagdinig noong kung meron nga ba itong sufficiency in form and in substance, and also again, yung mga komentaryo ng ilang mga members tungkol sa sagot sa answer ni Vice President Duterte, parang may pagkakataon, malaki ang chance na impeachment ang magiging recommendation ng Committee on Justice. No? I think nagli-lean
towards that, no, towards impeachment. Now, kung halimbawa ang tanong mo ay ano ba yung boto ng plenaryo dyan, sa palagay ko mahirap pa sabihin ngayon, ano, kung kung ilan sa mga at least 1/3 of the members of the House boboto ng yes to impeachment, no. But certainly, Oliver, certainly yung Committee on Justice, I would say kumikiling sa desisyon na impeachment. Whatever their decision, lalabas dun sa report, whatever their recommendation, maglalabas sila ng report at the end of the 60-day period at ipapasa na to sa plenary. And then the plenary will either accept or reject the recommendation. So, doon pa lang natin malalaman kung matatransmit na ba to sa Senado o hindi. So, meron pa tayong second step pa. Dadaan pa to sa plenaryo bago natin malaman kung matatransmit ba to sa Senado o hindi.